Okay, so yung pong pagpaparehistro ng karagdagang mga qualified voters actually nagsimula noong Biyernes, August 1 at continuing po ito, Mr. Chairman, sir. Yes, Sir Alan. Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat 3 araw lang hanggang August 3, nakakuha tayo ng 617,000 na mga applicants for registration. Mhm. So 3 araw pa lang po yan at hindi pa namin na-update yung ating data at sa ating palagay sa kasalukuyan, baka nakaka-800 hanggang 900,000 ang nag-apply bilang mga bagong botante. And therefore, kung magkakaganon, mukhang mas sobrang marireach at baka malalagpasan ng marami ang ating pong projection na 1 million voters ang magpaparehistro. 1 million, and this would be until August 10, Chairman, sir? Yes po. Yes po, Sir Alan, August 10. So ngayon pong araw na ito, malamang-lamang may 850 to 900,000 na po tayo na applicants. Okay, pero tuloy-tuloy hanggang 10 ng buwang kasalukuyan. Okay, para na rin po sa dagdag na mga kalinawan sa panig ng mga qualified voters, ano po, sino-sino po ang tinatanggap para magparehistro dito po sa period na ito ng registration sa mga bagong botante, Mr. Chairman, sir? Sir Alan, yung 15 years old to 17 years old, napaka-crucial, critical sa atin. Yan kasi ang pagsisimula ng sangguniang kabataan. So yung po mga hindi pa 15 ngayong araw na ito o yung magki-15 pa lamang sa mga bago mag-eleksyon, kung ito'y matutuloy sa December 1, ay pwede na po magparehistro, Sir Alan, bilang isang botante. Yung mga na-deactivate, yung po hindi po nakaboto na dalawang magkasunod na eleksyon, pwede po sila makaboto na rin at makapagparehistro. Yung pong mga may babaguhin sa kanilang mga datos, ay pwede rin po silang pumunta sa local COMELEC. At the same time, Sir Alan, yung pong mga botante natin na magpapalipat ng kanilang registration na naan dito sa NCR. Pwede po nilang gawin yan, pwede po sila magpalipat pa labas ng NCR. Pero yung mga nasa labas po ng NCR, wala po tayong transfer of voting record. Sir Alan.